Good morning po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Opo. Para lang mas maintindihan din itong mga kapatid natin kasi nasa mga balita naman na hindi nga daw tinanggap, wala daw po si Secretary General Garafil. Pero ang sinasabi po ng kampo nitong sin Attorney Nery Colmenares, ituturing na daw pong filed itong reklamo kahit hindi tinanggap. Legal na batayan po, Rep. Rene, ano ba? Paano po ba talaga under the House rules? Pwede ba talaga considered filed na po ba ito kahit wala doon si SecGen? Ah, Mataas po yung batayan natin to say na yes, no? Kahit walang Secretary General doon, hindi po nire-require na andun siya para deemed filed yung isang impeachment complaint. Siguro, i-lay down natin yung mga legal basis. Sige po. No? Una, nandiyan yung 1987 Constitution. Under Article 11, Section 3, para simulan yung isang impeachment complaint, tapos manggagaling to sa citizens, ang kailangan, no, ang complaint ay verified. Ibig sabihin, notarized. No, and number two, na ito ay endorsed by at least, no, a member of the House of Representatives. And yun lang po yung sinasabi, no, yung verification ng complaint, and then therefore and yung endorsement. Tapos yung House rules, no, nagdagdag siya or nagdagdag details kung ano yung process for that to happen, no? Specifically, no, yung endorsement ng House members, it can come in the form of a resolution, and yung venue of filing shall be at the office of the Secretary General. Hindi po, ano, to the Secretary General. Yung Yes. opisina po niya, yung venue of filing. Oo. So, So, malinaw. sa yes po, malinaw. And so, para masabing completed yung filing, ang two steps lang talagang kailangan, no? Yung verification ng complaint, yung endorsement, and then yung venue sa office. And ginawa po yun kahapon. Tayo, yung in-endorse natin complaint, Mhm. iniwan natin sa Office of the Secretary General. So, it's clear dun sa mga salitang ginamit na binabanggit nyo po na under the Constitution pa na hindi kinakailangan na nandoon mismo ang presensya ng Secretary General. Mahalaga lang na dalhin ito sa opisina ng SecGen. Opo, and in addition to that, no, I'd like to cite a bit more. Mhm. Sa rules of court, kung ang interpretation natin, syempre, ay it will suppletorily apply to agencies or institutions that observe rules of procedure. Meron tayong tinatawag na substituted service. So tuwing we file, no, may instances na person or personal service, etc., hindi po magagawa for one reason or the other, pwede pong substituted siya. So may instances na basta clear na binigay, no? And then yung may authority na maka-receive ay nandyan, kahit ayaw niyang i-receive. Basta clear na, ayan, iniwan, yan po ay magfo-fall under substituted service po. And meron din pong mga batas, no, where we find, ito rin po yung snight ni Attorney Nery Colmenares, na if hindi po present si mismong official, yung opisina niya or yung secretariat niya can assume, no, ministerial duties. Oo. At nandun po yun kahapon. Nandun sila. Yeah. Yes Oo. po, the Oo. executive director was present and may tao po dito. Siguro, Mm. I'd like to make a comparison lang din Sige po. dahil kinompare ito sa isang filing last year ng impeachment. Ito po ay filed ni former NYC Chair Cardema against President Marcos Jr. Nag-attempt siyang mag-file ng impeachment complaint at the House of Representatives. However, in articles, no, na nirelease ng media, kasi naghingi sila ng comment, no, from former Secretary General Velasco, yung sinight niyang reason kung bakit hindi kayang tanggapin yung complaint is yung buong office ay hindi po present because merong strategic seminar na inatenan that day. Iba po yung circumstances dito. Noon, yung buong opisina ang hindi present. Sarado sila. Dito, bukas po yung opisina. Ang wala Mm. lang po is si head. Pero Oo. clear po ang rules. Ang venue of filing,
is at the office of the Secretary General. Oo, thank you for that comparison. At least ngayon mas nagiging malinaw sa atin kung ano yung kinaibahan nito dun sa naging sitwasyon ng pagfa-file ng impeachment ni Cardema last year against sa President Marcos Jr. Pero yung exact situation, kagaya ng nangyari kahapon sa grupo po ninyo, was there ever a precedent na ganun po yung naging sitwasyon na nag-file tas wala rin si SecGen pero deemed as file naman na tinanggap o first time po ito kung sakali? Uh, to my knowledge, no, there's been no other instance na ganito. And actually, kung lalawakan lang natin yung perspective ng historical precedent, hindi rin naman po bago na may ibang tactics na gagawin para magharang ng different kinds of impeachment complaints. No, we are aware of past administrations kung saan Uh-huh. naabuso yung one-year bar rule na may mga impeachment complaints na hindi tinatanggap for one reason or the other. Pero ang pinakasinasite ay, of course, meron na daw impeachment complaint na natanggap and na process na doon sa House Committee on Justice. But that's different. Kasi Oo, oo. doon, may nakasalang na siya sa House Committee on Justice. Mm-mm, mm-mm. Ah, pero for now, no, dahil may katibayan yung mga rules na sinunod natin and may confidence tayo doon, we trust that the House of Representatives will take notice of yung filing na ito and accordingly, kung ano mang mangyari sa Monday, ay dapat considered po ito doon sa ia-agenda sa plenary. Kung ia-agenda na siya agad, ang nakalagay naman po sa rules and sa Constitution, immediately po dapat i-refer ng Secretary General to the Speaker. Okay, okay. At dalawang bagay po. Doon sa sinabi ninyo, tactics. So, you consider, yun nangyari kahapon na sinasabi ng Office of the Secretary General na hindi pa ito filed. Parang, parang ginagawan po nila at hinahanapan nila ng butas itong impeachment na inihain po ng inyong grupo. And then second thing, pinaghahandaan nyo na at ine-expect nyo na may mga magre-raise sa Kamara na posibleng invalid po yung nangyaring paghahain ng impeachment kahapon. Na siguro on whether pagharang na ito, no? The complainants yesterday said yes, no? Ramdam nila pagharang ito, no? Pero sa bahagi namin din or sa bahagi ko personally, gagawin natin ang lahat, i-exhaust natin lahat kasi hindi pa naman tapos, no? Para hindi ito ang mangyari. Ah, Kaya din po instrumental na lahat tayo ng mga mamamayan ay nagsasalita na para hindi magamit yung opportunity na to para maharang tong impeachment complaint. Siguro magta-tangent lang ako konti before sagutin kay second question. Mahalaga po kasi na may argument dito sa impeachment complaint na kailangan mo consider. Particularly yung first act doon sa of impeachable offense na betrayal of public trust. Hindi po ito included doon sa first impeachment complaint. Yung institutionalized yung policy that allowed for widespread plunder and corruption through the DPWH baseline balanced managed or BBM parametric formula that allowed no flood control projects of priorities of national leadership na mapasok, no, and allowed na dahil inallocate sa kanila or gusto nilang mapasok ay napasok. And nakita natin ngayon, marami yung mga dito, ghost or substandard. So yun po. And ikalawa, yung tanong niyo po no, na ina-expect ba natin yung mga ibang members ng Kamara na may pagharang na, well, so far ngayon, wala pang ako personally, pinaghahandaan ko na yung sarili ko na kung ano mang mangyari sa plenary, Uh-huh. dedepensahan natin at gagawin natin yung lahat ng mga kaya sa floor para ma-hear na to, no? But, of course, hindi natin masasabi na what I want, yun na po ulit yung mangyayari. Nonetheless, no, nakikita natin na kung anumang technicalities na gagamitin para maharang impeachment complaint, baka po gamitin siya.
Okay, okay. So, kumbaga expect the worst po kayo kung sakali man hindi nyo gustong mangyari pero mas malaki ang posibilidad dahil mas maraming kaalyado ang Pangulong Marcos dyan sa Kamara, mukhang may tatayo at sasabihin nga na hindi tama yung naging proseso dun sa paghain ng impeachment kahapon. Definitely. Oo, Or oo. even, no, yung pinaka-simple fact na may nauna na, Yeah. no, and nahuli ito. Pero I think, no, uh, again, yung nakalagay sa rules, no, sa pagsa-start ng uh, processing of impeachment complaints. Kasi 'di ba po, kung hindi one-third, more than Oo, one-third, yeah. yung maghahain Boto. ng impeachment complaint, dadaan yan sa House Committee on Justice. Mm-mm. 'Di ba, i-refer doon, ganyan. Magsisimula lang or magre-run lang yung period pag mag-start na yung session. Kasi ang nakalagay doon, no, ay within 10 session days. At magsisimula pa lang ang session ng Monday. So dahil wala pang session, hindi pa nag-run yung period, wala pang pumipigil sa House Administration and House Leadership na i-consider na, no, yung impeachment complaint na to, ilagay na sa business of the day at hindi harangan na nauna na tong Monday and itong Thursday, too late na. Medyo mahina po ang batayan yun kung pagbabasehan lang natin yung rules. Oo. Rep. Rene, sabi nyo kanina, gagawin po ng inyong grupo ang lahat ng po pwede nyong gawin. You're gonna exert all efforts na po exhaust all efforts na po pwedeng gawin para nga po umusad itong impeachment laban sa Pangulong Marcos Jr. Kung sakali, hindi naman sa sinasabi natin na yun ang mangyayari, kung sakali man na may mag-object nga po sa Kamara sa Lunes, ano pa po ang ibang option na gagawin po ng inyong grupo para po dito sa hindi natin sure kung na-file ba o hindi na impeachment po? Pag-aaralan pa po namin yung other venues dahil sa ngayon, no, may tiwala tayo doon sa House na mag-respond at mag-act according to the rules. Right now, yung nasa site na arguments pabalik sa amin is just practice, no? May kasanayan na tinatanggap yung mismo ng Secretary General yung gantong high level or official documents. Pero ang nakalagay sa rules, office. So we trust that the House of Representatives will act accordingly to the rules provided, and magre-regroup na lang kami kapag hindi po ito nasunod. Pero note that maraming madidismaya kung the House will not act in accordance with the rules. 'Di ba? Medyo last year nga, even though hanggang ngayon may strong contention pa rin tayo doon sa paano na handle ng judiciary system yung impeachment complaint kay VP VP Duterte. Sara. Mhm. Meron ng, yes po, VP Sara Duterte, meron ng um, essentially pagbantay sa observation of rules na ninonote ng House of Representatives and other agencies in relation to this. So, dapat mas mindful tayo sa rules. And given na may strong reason nga to believe na hindi dapat iharangan itong impeachment complaint, magtitiwala tayo dun. Magtitiwala tayo doon. So sige, kunwari umayon po sa inyo ang ang bolang kristal at talagang umusad po itong reklamo ng impeachment sa House. But we know na ang impeachment is a game's number, 'di ba? Ganun po talaga siya, numbers game po 'yan. Sa tingin niyo po ba realistic yung magiging pag-usad nito knowing sinasabi marami pa rin naman daw po nga ang supporters ng Pangulong Marcos sa Kamara and even sa Senado? Well, kung titignan lang din talaga natin yung numbers, no, mas marami pa ring supporters si President Marcos Jr., his administration, in the legislature. Pero ang point naman po ng impeachment complaint ay fairly dapat i-consider ng lahat ng actors yung merits nito. Hindi dapat na ah, bumoto lang at umakto lang ayon sa political allegiances, 'di ba? Ang impeachment is the one form of accountability, and nililimitahan niya yung forms of accountability, 'di ba, sa mga high officials of the land. So, ibig sabihin, dahil hindi pwedeng yung other forms, hindi pwedeng kasuhan, 'di ba? Um, Kailangan din i-exercise ng taong bayan ang political muscle. Because true, when it comes to voting, ang mga nagmamatter na numbers ay andyan yung sitting members of the legislature.
sa pag-file ng complaint at the House of Reps, and yung sa mismong trial up to conviction ang Senate. But nandiyan din yung, millions of numbers ng mamamayang Pilipino at taong bayan na kayang-kayang mag-exert ng pressure sa ating mga mambabatas. And kung babalikan lang natin yung kasaysayan, hindi lang ito yung mode of accountability, no? Kung alalahanin natin yung EDSA 2, no, kay Estrada, may impeachment complaint din, 'di ba, na nahain. Nakita rin natin yung limitations of accountability through this measure. Kasi mismong Senate or mismong impeachment court ang nag-refuse na buksan yung envelope that would contain supposedly damning evidence ng pagsusugal and then therefore graft and corruption ng ating presidente noon. So, ang pressure ng taong bayan yung sumalo ng failures of our institutions, no, and our processes. Kumbaga, ginagawa natin to dahil may pananagutan tayong dinedemanda. And so, lahat ng forms of accountability dapat i-exert natin. Sa bahagi namin, we will do our best here. Pero hinihingi namin yung attention at yung commitment ng taong bayan na hindi lang mag-stick here, pero lahat ng forms of accountability i-explore i-best. Oo. Thank you so much, Rep. Rene. Kami aantabay din kung ano nga bang mangyayari sa Lunes. Maraming salamat po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!